nahihilaw yung kanin. Paano magpalit ng magnetic temperature switch? Ito po ay nasa gitna ng rice cooker. Yan po ang dahilan kung minsan kung bakit nahihilaw yung kanin, hindi pa luto, tumataas na, nawawalan na sa cook. Ito po, okay? So, bali, maraming nabibili sa online pero nasa comment section yung link. Ang tawag po dito ay magnetic temperature switch. Paano nga ba palitan? So, kailangan mo lang kalasin sa ilalim. Okay? So, kailangan mo lang kalasin dito. Meron yang 3 screw. Pagtanggal na po yan, pagtanggal na, dali, alisin na natin. Para may idea po kayo kung paano yung paglagay, no? Or pagpalit. Okay, ayun. Tanggal na siya, no? So, madaling alisin po ito. Or madaling palitan. Bakit ba ang hirap tanggalin naman tong screw na to? Ay, lost thread pala. Ayan, no? So, unang gagawin po ninyo, kailangan nyong alusin nito. Kailangan nyo pong iulma ng U. Kasi may lock po yan. Kung mapapasin po ninyo, ay naka-flat po ito. Okay, so U natin, U. Okay, ayan po, U. Kapag nag-U na po na yan, iangat mo na siya. Okay, kailangan gamit ng long nose. Ilayin mo sa baba. Ayan po, tanggal na. Okay, so tanggal na, no? Hindi mo kailangan alisin yung housing na to kasi yung housing na to, yan po ay fit para sa lahat ng rice cooker. Okay? So, kailangan mo lang alisin yung nasa gitna. Hindi mo kailangan alisin yung buo na yan. Okay? Para hindi mo makahirapan. Hindi po sinasabi ng iba yan, no? Ayan, kailangan mong alisin yung 3 lock. Kapag tanggal na yan, mahuhulog na po yan. Ito lang po yung papalitan. Tsaka yung spring. Okay? Dahil may kalawang na po sa loob, hindi na siya accurate. Ito po yung sinasabi ko. Yung housing, hindi na po kailangan palitan yan or tanggalin. Kasi yun po yung hulma talaga para sa rice cooker ninyo. So, kailangan mo lang alisin ito, yung 3 clip na yan, yung tulad ng ginawa mo natin dito. Okay, so alisin ko na siya. Okay, yan, no? Napakadaling palitan. Ayan, mga ka-repairman, no? Bago yung spring, tignan mo, alay ng diferensya, di ba? Tsaka yung magnetic sa loob, bagong-bago. Okay, ayan po. Ngayon, ipapasok ko lang dito. Kailangan tugma sa 3 butas doon. So, ganyan lang po ilagay, no? Walang kahirap-hirap. Okay, so ipasok natin. Ayan, no? Tapos, kailangan mo siyang hawakan sa loob habang pinapasok mo dito. Kailangan mo na siyang ipasok yung 3 hulma. Ayan, mga ka-repairman, pasok na, oh. Kita niya, pasok na. O, kapag pasok na yan, syempre, kailangan nyo gamitin ng long nose. So, hawakan ko yung isa. Kasi kapag hindi ko inawakan, mahuhulog ulit. O, hindi mo kailangan nalisin yung buong housing na yan, ha? Yan po ay diskarte ni Jeff Repairman. Napakabilis ilagay at hindi kayo mahirapan. Kasi kapag inalusin po yung buong housing na yan, nako, mahirapan kayo sa paglagay ng bago. Ito, kung minsan hindi siya compatible. Okay, pero yung gitna, lahat po compatible, isang sukat lang. Ayan, tapos isang lock pa, hindi siya nakalock. Ayan. Tapos, siyempre, ilalagay natin yung lock. Yung lock naman po, yung nasa gitna, di ba? Inalis po natin kanina, yung lock nasa gitna. Ito po, oh. Ito ang ilalagay natin. Okay? Agad na yan nakasi. Nakasi na po yan, no? Oh, pagpasok na po yan, ayan, kita niya, pasok na. Iyan mo siya, diretso mo siya. Ayan, no? Ilapat mo siya. Ilapad. O, ayan, no? Ayan po. Ganyan lang kadali, mga ka-repairman. Ayan, no? Subukan natin. Ayan, no? Oh. Okay na. Nasa comment yung link.